Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RID, Riding in Tandem, RID. With me, RM, at sa episode na to, tignan natin kung worthy upgrade nga ba ang Destinator sa Expander. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Ito ang expander namin. Highly recommended ko to kasi nagawa na namin halos lahat dito eh. Nakapagsakay kami ng pito, nakaakyat kami sa Baguio, nakapunta kami sa malalayong lugar. Kaya nga parang ang hirap-hirap ng palitan nito kasi okay naman na to talaga eh. Pero titingnan nga natin ngayon yung Destinator. Maganda bang upgrade yon para dito sa expander? Sa usapang form factor, yung expander MPV siya. Modern pa rin yan ha sa standards ngayon kahit mag-8 years na yung kotse namin. Itong Destinator naman, SUV na to. Mas malaki, mas bahaba, at saka mas malapad din. Mas modern din ang styling kasi T-shape yung mga headlights, meron siyang mga hexagonal design. Mas maraming tech na rin to kasi meron na rin siyang 360-degree camera at meron na rin siyang ADAS system. Sa sides naman, halatang-halata mo naman yung pagkakaiba. Ang taas-taas naman itong Destinator, ito naman yung Expander. Pati yung ground clearance, ganun din. Kasi SUV naman talaga to, mas mataas, mas mababa rin yung Expander. Pati yung mga rims nito, 18 inches sa Destinator, 16 inches naman dito sa Expander. Pati yung goma nila, 225 dito naman 205. Rugged naman ang design ng Destinator kasi may mga matte body moldings tapos naka-two-tone yung paint niya. Sa Expander naman, dahil GLS Sport itong sa amin, meron siyang body kit sa ilalim tsaka floating roof yung design sa likod. Sa likod naman, syempre SUV na talaga to. Yung main bulk ng katawan medyo mas mataas na siya. Meron tong shark fin antenna, may spoiler, defogger, wiper. Pero ang meron din dito na wala sa Expander, yung 360 camera at saka yung rear na parking sensors. Ang mga taillights din ito, syempre bagong-bago na kasi T-shape na siya. Tsaka iba rin yung pagkaka-design talaga dito sa Destinator kasi hindi lang siya parang flat panel, no? Parang 3D yung design niya, may mga umbok-umbok. Sa usapang interior naman, actually itong Expander, modern pa rin siya. Kahit ilang taon na itong Expander namin, no? At saka ang kinaganda nito, ang dami kasing mga durable na materials. Kaya kahit basta punasan mo lang to, lagyan mo ng Armor All, makintab na lahat ng interior, parang bago pa rin hanggang ngayon. So very good sa akin yun. Kaso, syempre, iba na yung panahon ngayon, no? Kahit maganda pa rin to, yung screen kasi nito, analog pa rin. Yung screen, yung original nito, 7 inches. So, nagpalit lang kami ng growl audio, kaya gumanda siya, mas malaki. Plus, wala na rin to ng mga bagong tech, kagaya ng 360-degree camera, walang Android Auto, walang Apple CarPlay. So, ganun talaga, no? Kasi nagkakaedad. Sa space naman, as the name says, no, yung Expander, talagang expanded dito sa loob. Akala mo ang laking sasakyan, pero actually sa labas, katamtaman lang yung laki ng sasakyan na to, pero maloob dito sa loob. Plus 7 seats at saka usable siya hanggang dun sa third row. So, wala akong maireklamo. Silipin naman natin ngayon yung Destinator kung kamusta naman ang interior nun. At ito na nga tayo, no? Medyo malayo talaga yung feel niya. Kasi unang-una yung manibela, so leather wrap dito, may mga perforations yung gilid, chunky, tapos ang dami niyang mga pindutan, no? Sa left side, meron siyang pindutan para sa infotainment system, tsaka instrument cluster. Sa right side naman, meron tong controls para sa adaptive cruise control. So medyo malayo yun, no? Adaptive cruise control na to. Yung nandun sa Expander kasi, cruise control lang. Yung kabuuan naman ng dashboard, syempre, mas maraming plastic sa Expander. Dito kasi, maraming mga leather sa bandang gitna, may piano black finish. Meron pa rin naman ng mga hard plastics, pero mas konti siya. Tsaka mas luxurious and premium talaga yung dating dito. Sa tech din, sobrang daming nadagdag kasi unang-una, pagtingin mo sa unahan, instrument cluster, 8-inch na to na display lahat siya, hindi na yung analog na gauges. Ang infotainment system din, 12.3 inches. May Android Auto na yan, may Apple CarPlay. Plus, ang pinakamaganda dito, no, unlike sa Expander na okay naman na pwede na rin pang travel na sound system, ito kasi Yamaha na yung sound system. Kaya talagang mas immersive yung sound mo dito, mas mag-e-enjoy ka. Lalo na kung audiophile ka, medyo malayo talaga yung difference ng dalawa. Sa aircon system naman, kasi yung sa amin sa Expander, syempre regular lang yon, knobs lang yung pagpalit ng temperature.
Ito kasi naka dual zone climate control na. So hindi ka na maglalakas ng aircon pag mainit, hindi ka na maghihina ng aircon pag malamig. So kusa na siyang i-control yung temperature, plus pwedeng iba yung temperature ng driver, iba rin yung temperature ng passenger. Kaya magandang addition yan. Meron na rin tong Nano X sa aircon. So, ibig sabihin nun, mafe-filter yung hangin dito kung may virus, bacteria, dust. So, maganda yun, lalo na sa kagaya ko na may asthma. Kaya kita nyo, medyo iba yung boses ko ngayon. Kaya pasensya na kayo ha. Hindi pa tayo nakaka 100% na na revive. Meron na rin tong wireless charging, kaya pag sumakay ka, lagay mo na lang dyan, automatic na nag-charge na yung phone mo, wala nang wire-wire na isasaksak pa. Yung mga upuan din ito, leather, perforated yung gitna, yung bolstering mas maganda. Kasi sa expander, no, medyo flat Ito kasi may bolstering talaga. So makakapag-cornering ka ng mas maganda dito na nakaakap sa iyo yung upuan, hindi ka titilapon. Meron na rin tong drive modes. Doon kasi sa expander, no, makikita mo dyan eco pagka dahan-dahan yung piga mo ng silinyador. Pero dito, makakapili ka talaga kung gusto mo na sport mode, eco mode, kung gusto mo magtipid, edi lagay mo na sa eco, ganun. Hindi na yung lahat ng control na sa throttle. So may control dito para sa modes talaga ng sasakyan. Ramdam ko rin dito, no, mas malapad talaga siya, no, mas airy dito sa loob. Lalo na yung horizontally. So, kumbaga sa expander kasi mga hanggang dito lang, no, ito mas malayo yung dulo Pag inaabot ko doon, mas mahirap siyang abutin yung dulo. So, mas spacious talaga siya. Tapos, yung space naman para sa mga passengers, so okay naman din sa first row, sa second row, kasya pa rin ako, 1/5 yung space ko sa tuhod, maluwag din yung headroom ko. At ang pinaka-importante, dun sa third row seats, nagkasya naman ako. Pero syempre, hindi naman kasi to van na talaga naman kahit long distance, maganda. Kumbaga ito, pwede na rin yan. Kahit mga 5'8 na kagaya ko, pwede. Pero wag naman yung sobrang long distance yung pupuntahan mo. Pero kung tatanungin mo kung kasya ako dun sa likod, kasya ako dun sa likod. Nandito pa rin yung versatility. Siyempre, 7 seats or kung 5 lang naman kayo, pwedeng gamit mo na lang yung nandun sa third row. At kung marami ka talagang i-grocery, pwedeng pati second row itupi mo. So, napakaluwag talaga ng space. Nakita nyo na ang difference ng dalawa, no, sa exterior at interior. Subukan naman natin imaneho. May pagbabago ba? Gamit na natin ngayon ang Mitsubishi Destinator. Ang una ko napansin, no, yung visibility natin. Kasi yung upo ko dito, no, mas mataas. So, mas kita ko lahat. Actually, pati yung hood, no, kitang-kita ko. So, yun yung una ko napansin. Yung mga salamin, malalaki. Isang napansin ko pa, yung rear view mirror, no, wala siyang mga sides. So, borderless siya. Tapos, ito kasi yung hindi ko nakikita sa lahat ng sasakyan. Yung, di ba, sa ibang sasakyan kasi, pag nag-seatbelt ka, tapos yung iba hindi naka-seatbelt, may tumutunog lang na seatbelt, pero hindi mo alam kung alin. So, dito kasi, may lumalabas dito sa ibabaw kung sino yung hindi naka-seatbelt. So, mas maganda yun para at least hindi ka na nanghuhula. Sabihin mo, hoy, ikaw, hindi ka naka-seatbelt, seatbelt ka. So, very good yun sa safety. Ang sunod naman, no, maluwag talaga to kumpara sa expander. Kaya sa expander, hindi ko naman sinasabing masikip siya, no? Kasi kasya rin naman ako, kasya rin sa Elaine. Kahit yung mga bata, may mga sakay kami, kasya. Pero dito kasi, mas ramdam mo yung lapad ba niya. So yung kabilang side niya doon, no, medyo malayo. Mas maganda yun, tsaka yung space dito sa gitna. Ayan, si Edward nandito katabi ko. Pero yung siko niya, di ba? Ayan, layo nung siko niya. Kasi yan yung regular. O, ayan, malayo yung siko niya. So, maluwag talaga dito. Lalo na yung shoulder room mo, maluwag. Tapos, pati yung second row, maluwag. Third row, maluwag. So, very usable yung 7 seats. Napansin ko rin dito, no, yung pagbukas mo kasi ng pinto. So, mas mataas na sa expander. So, sa expander kasi, pag pumapasok ako, medyo bumababa pa ako ng konti sa upuan. Pero ito kasi mas mataas ng konti, kaya talagang pantay yung puwet ko. So, mas madaling sumakay dito. Mas madali ring bumaba dito. At saka yung pintuan nito, tuloy-tuloy hanggang ilalim. So, yung ilalim na part, nakatakip siya. So, pagka kunwari umuulan, tapos may maputik sa ilalim, no? Kahit sumayad yung pantalon mo dun sa gilid sa baba, malinis kasi natatakpan siya ng pintuan. So, napakagandang detail din nun. Yung steering feel din ito, actually parehas lang din ng ng expander, malambot siya, madaling dalhin kahit sa ganitong city. Pero pagka dinadrive mo na ng matulin, dun sila medyo nag-iiba, no? Kasi mas magaling sumunod tong manibela na to kaysa sa expander. Malaki siya sa expander, pero yung size nito, manageable pa rin sa city. Kasi hindi naman siya overlaki. As in, malaki lang siya ng konti. Yun nga yung maganda dito, no? Kumbaga, nasa gitna siya ng Montero,
at saka ng expander. So, mas maluwag siya pero 7 seats pa rin. Pero, hindi ka mahihirapan yung pwedeng pang daily pa rin. Kasi pagka, mas lumalaki yung sasakyan, mas mahirap din siyang gamitin lalo na sa city. Isang iba rin sa Destinator at saka ng expander, yung accelerator, no? Kasi dito, mas responsive yung throttle. Kumbaga sa expander kasi, kunwari, tinapakan mo ng ganito, so uma-accelerate yung expander. Pero dito kasi, uma-accelerate siya, pero pag diniinan mo, may ibibigay pa siya. Yung expander kasi, maganda siya sa traffic, no? Nakakasunod siya, pero parang may limit kasi yung bigay niya ng power. So yun yung difference kasi yung makina kasi nito, naka-turbo na to. Plus, almost the same yung engine ng expander sa Destinator, pero ito kasi dalawa yung injector nito. Mas magandang magbigay ng power to. At ang kinaganda pa, itong shifter kasi yung expander kasi 4-speed automatic. Ito kasi naka CVT. So yung feel niya, no, hindi tumataas yung rev mo. Unlike sa 4-speed automatic kasi, para mag-shift siya, kailangan itaas niya ng sagad yung tachometer mo. Kailangan mataas para mag-shift siya. Pero ito kasi, mine-maintain lang niya yung tamang rev para mas efficient umanda. So, hindi siya tumataas ng sagad unless tatapakan mo rin ng sagad. Isang napansin ko pa, dahil nga sa CVT niya, no, pag 4-speed automatic transmission kasi, pag ang takbo mo, mga 100, medyo maririnig mo yung engine na medyo may konting, konting ingay ng konti. Pero dito kasi, pagka naka-CVT ka, mas relax siya kahit high speed. So yun din, madali ring mag-overtake dito kahit high speed kasi nga may turbo siya. Mabilis din umakyat yung rev basta tadyakan mo lang yung silinyador. At nandito rin tayo sa mga side street, no? Medyo meron ding mga hindi pantay-pantay na semento at butas-butas. Ang suspension kasi nito, no, kasing tataba ng sa Montero yung mga shocks. Yun yung sabi ng engineer. Ang naging engineer sa Japan, nandito kami sa Japan, kasi may isa pa kaming video nito, panoorin nyo na lang, nasa Japan kami, yung tinetesting namin to doon. Anyway, yun nga, no, ang kinalabasan kasi sa ride, yung expander, ang ride niya okay naman. Pero syempre, may konting stiffness siya. Pero kung tatanungin mo kung usable pa siya ng long distance, oo, usable siya. Komportable siya, oo, komportable siya. Pero ito kasi, parang one notch above naman siya. So, mas komportable siya. Kumbaga, pag dumadaan kasi kami dito, mas ramdam ko yung gumaganyan yung expander. Dito, mas controlled yung movement, konti lang. Yung braking din ito, one up din sa expander. So, yung expander kasi, pag tinapakan mo, okay naman siya, swabe, hindi ka maninibago. Walang pako, malakas din siya. Pero ito kasi, no, swabe pa rin yung progression niya, pero mas malakas. Hindi siya pumapako pa rin, pero mas malakas yung braking power niya. So, very good yun kasi, syempre, kung nakaturbo ka, mas mabilis ka rin aandar. So, buti na lang, salong-salo ng preno yung bilis mo. Hindi siya nakakatakot gamitin. Next pa nito, meron tong drive modes. So, ngayon, gagamitin ko yung normal mode. So, meron siyang wet, gravel, tarmac, mud. Kung ano yung terrain, pwede mo pa itong gamitin kung saan man doon. So, magtutulong yung throttle response, tatanggalin niya doon sa ibang modes yung traction control. So, siya na yung mag-a-adjust para sa'yo. So, ilalagay mo na lang doon, hindi mo na kailangang intindihin. Kasi may mga settings silang binabago dyan, pati yung steering, throttle response, tsaka ang daming setting yun, pinaliwanag sa amin sa Japan yun. Basta ang importante, hindi ka na mag-iisip, ilagay mo na lang kung nasan ka. Mud, lagay mo sa mud. Ang pinakamaganda dito yung tarmac. Kasi kunwari nasa mga provincial roads ka, na mga zigzag, sumusunod talaga, no? Kasi meron din tong yaw control, ang dali-daling mag-cornering dito. So hindi lang siya pang A to B na sasakyan. Actually, mag-e-enjoy ka na dito kasi nga may turbo. Tapos maganda pa yung steering kahit mataas ka. So yun yung advantage nitong Destinator. Maliban dyan, yung mga maliliit na bagay ba? Kunwari, yung 360 camera. Dati kasi, di ba, yung expander, rear view camera. So, ngayon kasi itong Destinator, naka 360 degree camera siya at saka malinaw yung camera. Kasi napansin ko yan, no? Meron yung mga ibang brands na mas mahal pa dito yung kotse pero ang labo nung 360 cam. O yung iba nga, reverse cam lang, labo pa. Anyway, ito very good kasi malinaw yung 360 cam. Ang gamit ko pa ngayon, ito, tinetesting ko lang, no, yung adaptive cruise. So, nakaset tayo ng 34 km/h. Ayan, nakasunod lang tayo sa kanya. Imagine mo, di ba? Meron ka na ring driver aids tsaka adaptive cruise control. So, malaking ginhawa yan, lalo na kung naglo-long distance ka, expressway, T-Flex, di ba?
hindi ka mangangawit yung paa mo sa kakagasolina at preno. So yan hindi pa rin ako namimreno, pero nagsuslow down na yung sasakyan. So ang tanong ngayon, no, worthy upgrade ba ang Destinator sa Expander? Ang masasabi ko dyan, oo. Kasi kita mo naman, no, sa lahat ng sides, sa loob, sa labas, sa pagmamaneho, sa tech, sa itsura, lahat lamang na lamang yung Destinator. Kumbaga, lahat ng hinahanap ko sa Expander na sana meron, dito meron. Plus, ang presyo, no, yung entry level nito, malapit yung presyo sa Expander Cross. So, parang, teka lang, mas gusto ko to. So, sa inyong mga owner ng Expander na kagaya namin, highly recommended namin to. Pwede itong pamalit sa Expander. Actually, kung kunwari nga yung budget mo kasi yung hindi mo abot yung Montero, very good to eh. Napakaganda siya. So, yun na yun. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to o next video na. Pasensya na talaga sa boses ko Hindi pa ako naka-recover eh. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding